Kumusta mga kasaliksik? Sa madilim na likod ng digmaan, kung saan ang baril ay higit pa sa salita, may mga pangakong tila kumikislap na bituin para sa mga desperadong kaluluwa. Bituing kalaunay nagiging apoy na lumalamon sa kanilang mga pangarap. Isa sa mga kaluluwang iyon si Wang Guangjun, isang karaniwang mamamayan mula sa China na minsang nangarap ng mas magandang bukas. Sa isang araw ng kawalang pag-asa, habang pinapaikot ang TikTok, napukaw ang kanyang pansin ng isang ad mula sa Russian military, isang alok na hindi madaling tanggihan. Ipinangako sa kanya ang sahod na umaabot mula 2,000 hanggang 3,000 dolyar kada buwan. Para sa isang taong nawalan ng trabaho, ito ay 10 beses na mas mataas kaysa sa karaniwang kinikita ng manggagawa sa kanyang bansa. Ito ang pangakong sinungaling na sa unay tila tiket palabas ng kahirapan, ngunit sa huli naging daan papunta sa impyerno ng digmaan. Hindi nagtagal at nakipag-ugnayan si Wang sa mga recruiter. Mabilis ang proseso. Isinaayos ang mga dokumento. Ipinangakong sasagutin ng Russia ang lahat ng gastusin sa biyahe. Ngunit pagsapit niya sa lupa ng banyaga, hindi lamang armas ang isinalubong sa kanya, kundi ang pag-agaw sa kanyang kalayaan. Kinuha ng mga sundalong Ruso ang kanyang cellphone at bank card. Dalawang bagay na maaaring nagsilbing lifeline niya pabalik sa mundo ng katotohanan. Sa isang iglap, nawala ang kakayahan niyang tumanggap ng bayad, makipag-ugnayan sa pamilya, o kahit man lang makapagdesisyon para sa sarili. Parang isa na lamang siyang pyesa sa makinang pandigma ni Putin. Isang makinang hindi nagpapakain kundi lumalamon. Ang sinapit ni Wang ay hindi natatangi. Ang istorya ni Nikolai Troshin, isang volunteer soldier ng Russia mismo, ay nagpapatunay na ang kasinungalingan ni Putin ay hindi lang nakatuon sa mga dayuhan. Si Troshin ay lumaban para sa kanyang bansa sa loob ng 5 buwan. Walang natanggap na combat bonuses, walang bakasyon, at lalong walang hustisya. Nang ipahayag niya ang kagustuhang umalis, bilang karapatan niya, ito'y sinuklian ng kalupitan. Ikinulong siya sa tinatawag na pit, isang hukay sa lupa kung saan siya iniwan na walang pagkain, tubig o lunas. Hindi digmaan ang pumatay sa kanyang dignidad, kundi ang sistemang kinabibilangan niya. Sa kabilang banda, si Jiang Renbo ay may ibang dahilan kung bakit siya napadpad sa Russia. Hindi siya tulad ni Wang na uhaw sa pera. Galing si Jiang sa isang may kayang pamilya sa China. Ang inakala niyang simpleng trabaho sa construction ay nauwi sa kalbaryo ng sapilitang pagkakadena sa frontline. Walang anino ng armas sa kanyang panaginip, ngunit napukaw na lamang siya isang araw na may dala na siyang baril. Pinapaulanan ng bala ang paligid at ang dating pangakong trabaho ay naging utos ng kamatayan. Sa kanyang panayam, sinabi niyang, "I wanted to make money, but I did not expect to end up in the war." Isang pangungusap na puno ng panghihinayang at galit sa sistemang pinagsamantalahan siya. Ngunit mas masaklap ang katotohanan sa mga banyagang tulad ni Wang at Jiang na gustong gawing legal ang kanilang pananatili sa Russia. Ayon sa ulat ng The New Arab, ang mga dayuhang nais maging naturalized Russian citizens ay pinipilit pumirma ng isang kontratang may kasamang kondisyon. Dapat silang magsilbi sa militar ng Russia. Kung hindi nila pipirmahan, aabutin ng 3 buwan ang kanilang aplikasyon. Isang taktika ng pressure, pananakot, at manipulasyon. Si Amin Khaled, isang Syrian tailor, ang isa sa iilang tumutol. Tinanggihan niya ang kontrata, ngunit marami pang iba, gaya ng isang batang Egyptian na dating nagtatrabaho sa isang restaurant, ang pumayag na sumama sa Wagner Group. Ngayon sila ay nasa ilalim ng utos ng Russian Army. Nilalamon ng digmaan habang hawak pa rin ang inaasam na visa sa kanilang mga bulsa. Ang pattern ay malinaw. Gamit ang pangako ng mataas na sahod, maayos na trabaho, o pagkakataong maging mamamayan ng Russia, ipinapain ni Putin ang mga banyaga, lalo na ang mahihirap at desperado, sa kanyang makinarya ng digmaan.
Kapalit ng kanilang pangarap ay ang posibilidad ng kamatayan. Kapalit ng kanilang tiwala ay ang pagkakait sa kanilang pagkatao. Ang lahat ng ito ay tila bahagi ng isang mas malawak at masalimuot na plano. Sa likod ng bawat ad sa social media, sa bawat dokumentong pinapapirmahan, at sa bawat pangakong binibitawan, ay ang larawang puno ng panlilinlang. Ito ang giyera ni Putin, hindi lamang laban sa Ukraine, kundi laban sa katotohanan mismo. Habang patuloy siyang nagpapanggap na lider ng lakas at disiplina, unti-unti naman niyang winawasak ang tiwala ng libu-libong kaluluwang umaasang may saysay ang kanilang sakripisyo. At sa mga katulad ni Wang at Jiang, ang tanging pag-asa ay makabalik sa mga pamilyang hindi na nila kayang kausapin. Ang tanging hiling ay kapatawaran. Ang tanging natitirang laban ay hindi na laban ng armas, kundi laban para sa kanilang karapatang muling mabuhay sa mundong sinira ng kasinungalingan. Sa isang malamig na hukay sa lupa sa gitna ng mga putok ng baril at ugong ng mga drone, nakaluhod si Wang Guangjun. Isang lalaking dating nangarap lamang ng disenteng kita, ngunit ngayon nalulunod sa amoy ng kemikal at takot. Isang Chinese mercenary na sa paniniwalang makakahanap ng oportunidad sa piling ng Russia, ay natagpuan ang sarili sa pinakamasaklap na bangungot ng digmaan. Ayon sa kanyang salaysay matapos mahuli ng mga sundalong Ukrainyano, hindi ang kaaway ang halos pumatay sa kanya, kundi ang mismong mga kaalyado niya, ang mga Ruso. Isinalaysay ni Wang na habang siya ay nasa pangangalaga na ng Ukraine, naramdaman niyang unti-unting nanghihina ang kanyang katawan. Sa bawat paghinga ay tila may lason sa hangin. Dumilim ang kanyang paningin. Muntik na siyang mawalan ng ulirat kung hindi siya mabilis na iniahon ng isang Ukrainian soldier mula sa lunggang kanilang kinatataguan, papunta sa sariwang hangin sa isang maliit na pagkakataong mabuhay. Ang halos pagpanaw ni Wang sa ilalim ng kemikal na inatake sa kanila ng Russia ay tila isang ironyang mahirap maunawaan. Bakit gagamitin ng isang bansa ang ganitong klaseng armas laban sa sarili nitong sundalo? Ang sagot, para matakpan ang katotohanan. Sa panig ng Russia, hindi na bago ang paggamit ng disinformasyon para iwasan ang pananagutan. Sa katunayan, ayon sa ulat ng RAND Corporation at ng Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW, matagal nang ginagamit ng Kremlin ang tinatawag na fake mirroring tactic. Isang estratehiyang ibinabalik ang paratang sa mismong nag-aakusa upang lituhin ang pandaigdigang komunidad. Kapag inakusahan sila ng paggamit ng chemical weapons, ang kanilang tugon ay simpleng itanggi ito at sabihing ang Ukraine o minsan ang US ang siyang gumagawa nito. Sa ganitong paraan, laging nasa posisyon ng Russia na hindi kailanman inaamin ang kasalanan at sa halip ay nagpupuslit ng duda sa kaisipan ng mundo. Ngunit hindi rin ito bagong gawi para sa kanila. Noong taong 1997, lumagda ang Russia sa Chemical Weapons Convention, CWC, isang internasyonal na kasunduan na naglalayong lipulin ang lahat ng chemical na armas sa buong mundo. At noong 2017, ipinagmalaki ng Russia sa United Nations at sa iba pang kaalyado na kanilang tuluyan nang nawasak ang lahat ng kanilang chemical stockpiles. Subalit ang sinasabi ay malayo sa katotohanan. Ayon sa taunang ulat ng US State Department, hindi ito kapani-paniwala. Ang pahayag ng Russia ay sinabayan ng malalim na pagdududa dahil ayon sa mga intelligence report ng Amerika, patuloy pa rin ang operasyon ng ilang kemikal na pasilidad sa loob ng teritoryo ng Russia. Ibig sabihin, maaaring may mga armas silang itinago, hindi idineklara, o patuloy na pinoproseso sa mga lihim na lugar. At hindi lang ito teorya. Ayon pa kay Wang, ginamitan siya ng gas o lason ng mga Ruso mismo habang siya ay nasa poder na ng Ukraine. Hindi ito aksidente. Hindi ito maling target. Ito ay isang sadya, isang desperadong hakbang upang hindi siya mahuli ng kalaban at magsalita. Ngunit nabigo ang plano. Buhay si Wang
at dala niya ang ebidensyang gustong ilibing ng Kremlin. Nakita natin dito ang walang habas na paggamit ng Russia sa mga kemikal, hindi lang laban sa tinuturing nitong kaaway, kundi pati sa sarili nitong sundalo o mga bayarang mandirigma. Isa itong malupit na estratehiya upang kontrolin ang impormasyon at pigilan ang paglabas ng katotohanan. Kung hindi ka nila kayang patahimikin sa takot, patatahimikin ka nila sa kamatayan. Lahat ng ito ay hayagang paglabag sa Geneva Protocol ng 1925 at sa mga alituntunin ng Chemical Weapons Convention. Ang paggamit ng chemical weapons sa mga combat zone ay mariing ipinagbabawal sa ilalim ng internasyonal na batas. At hindi lamang ito legal na usapin. Ito rin ay issue ng moralidad at karapatang pantao. Sa paggamit ng mga lason, hindi na sinusunod ang mga hangganan ng makataong pakikidigma, kung mayroon pang ang natitirang ganoon. Sa halip, lumilikha ito ng isang digmaang hindi lang pisikal, kundi psychological. Isang digmaang ang target ay hindi lang ang katawan, kundi ang isipan, ang dangal, at ang pagkatao ng mga kasali rito. Ang mga kasong tulad ng kaywang ay patunay na hindi lamang kasinungalingan ang pinapatakbo ni Putin sa kanyang imperyo, kundi ang mismong dugo ng mga inosente. Para sa kanya, ang mga taong gaya ni Wang ay hindi tunay na tao. Sila ay piyesa, disposable, at tahimik na nalilimutan kapag hindi na kailangan. Ito ang madugong katotohanang tinatabunan ng propaganda. Ito ang lihim na pilit nilang nililibing sa ilalim ng bawat ulat na may classified label. Ngunit gaano man karami ang usok at laylayan ng disinformasyon, ang katotohanan ay laging makakasingaw. At ngayong naririnig na natin ang tinig ng mga gaya ni Wang, isang bagay lang ang malinaw. Ang digmaan ni Putin ay hindi lamang laban sa Ukraine. Isa rin itong digmaan laban sa katotohanan at sa mga taong ginagamit niya bilang bala sa baril ng kasinungalingan. Ang digmaan ay hindi lamang labanan ng armas, kundi labanan din ng impormasyon at sa kasong ito, ng kasinungalingan. Sa gitna ng kaguluhan at delubyong dulot ng gera sa pagitan ng Russia at Ukraine, dalawa sa mga biktimang nasangkot ay sina Wang Guangjun at Jiang Renbo, mga Chinese nationals na sumugal sa pangakong kinang ng salapi, dangal at bagong buhay. Ngunit matapos lamang ang ilang linggo sa gitna ng putukan at kahindik-hindik na kalagayan sa frontline, napagtanto nila ang isang mapait na katotohanan. Lahat ng sinabi sa kanila ng Russia ay kasinungalingan. Mula sa laki ng sweldo hanggang sa sinasabing lakas ng kanilang hukbong sinasalihan at maging sa layunin ng digmaan na umano'y para sa kaligtasan ng rehiyon. Lahat ng ito ay isa lamang malaking palabas. Sa kanilang panayam, matapos mahuli ng mga tropang Ukrainyano, walang pag-aalinlangan ang pagkasabi ni Wang, lahat ng sinabi nila ay kasinungalingan. Si Jiang, na nagmula pa sa isang may kayang pamilya sa China at hindi kailanman naghangad na maging sundalo, ay mas lalong nabigla nang malaman niyang wala pala siyang pagpipilian. Ang dating inaakala niyang trabaho sa construction ay nauwi sa pagkakahawak ng baril at pag-upo sa trench sa gitna ng mga putok. Hindi ito ang kanilang pinirmahan at lalong hindi ito ang buhay na kanilang pinangarap. Ang pinakamasaklap sa lahat, ayon sa kanila, ay ang pagkakaiba ng sinasabi sa aktwal na nangyayari. Pinalabas ng Russia na isa itong makapangyarihang bansa na kayang durugin ng Ukraine sa loob lamang ng ilang linggo. Sa mga military rankings tulad ng Global Firepower Index, makikita nga naman na halos lahat ng departamento ay lamang ang Russia. Mula sa bilang ng sundalo, tangke, eroplano, at hanggang sa budget para sa depensa. Ayon sa mga tala, mayroon ang Russia ng tinatayang 1,000,000 at 300,000 aktibong sundalo. Samantalang ang Ukraine ay may 900,000. Dagdag pa rito, halos doble rin ang budget ng Russia kumpara sa Ukraine. Kaya't sa papel, imposibleng hindi manaig ang puwersa ni Putin. Ngunit sa aktwal na digmaan,
hindi ito ang naging larawan. Sa halip na malupig agad ang Ukraine, unti-unting nalalantad ang kahinaan ng sinasabing higante. Sa kabila ng sandamakmak na kagamitan, bilang ng sundalo at yaman, ay tila nagiging inutil ang lakas na ito sa harap ng mas pinong estratehiya at matatag na suporta ng Western allies sa panig ng Ukraine. Sa halip na tagumpay, ang Russia ay nabalot ng pagkatalo sa moral at estratehiya. Hindi nito maipagwagi ang digmaan sa paraang inaakala nito. Ayon sa datos na inilabas ng Ukraine Ministry of Finance, tinatayang nasa 735,000 na ang bilang ng mga sundalong Ruso na patay, sugatan, o nabihag simula pa noong Pebrero taong 2022. Kasama sa bilang na iyon sina Wang at Zhang, mga dayuhang isinubo sa apoy ng digmaan na hindi naman talaga kanila. Sila ay naging cannon fodder lamang, mga katawan na isinabak sa gera upang masalo ang bala, masaktan, at mamatay kung kinakailangan. Sa madaling salita, ginamit lamang sila bilang pantapal sa lumalaking pagkatalo ng Russia. Ang masakit, wala man lang paniningil o pananagutan mula sa panig ng Kremlin para sa mga ganitong hakbangin. Walang pagsisisi, walang pag-ako ng pagkukulang. At habang patuloy na nililinlang ang buong mundo sa pamamagitan ng propaganda at manipulasyon, ang mga katulad ni Wang at Zhang ay nabubulok sa kulungan, sugatan sa katawan, at wasak ang kalooban. Wala silang ibang baon kundi panghihinayang at puot. Dahil dito, nagdesisyon si Wang na manawagan sa kanyang mga kababayan sa China. Sa gitna ng kanyang panayam, binigkas niya ang isang babalang puno ng lungkot. Para sa mga mamamayan ng China na iniisip sumali sa digmaan, gusto naming sabihin na huwag ninyong gagawin. Lahat ng narinig namin mula sa mga Ruso ay kasinungalingan. Hindi pala malakas ang Russia. At hindi rin pala mahina ang Ukraine. Mas mabuti pang huwag nang makisali sa anumang digmaan. Isa itong tinig na mula sa loob, mula sa mismong biktima ng panlilinlang. Hindi ito opinyon ng politiko o analyst. Ito ay sigaw ng isang taong naloko, nasaktan, at muntik ng hindi na makauwi. At dito, mas tumitindi ang kabuuang larawan ng gera ni Putin. Hindi ito simpleng labanan ng teritoryo o soberanya. Isa itong operasyong nakabalot sa mga huwad na pangako. Isang sistematikong pangangalap ng katawan mula sa iba't ibang bahagi ng mundo upang gamitin bilang puhunan sa digmaang wala namang tunay na saysay. At habang patuloy ang Russia sa pag-iit ng kanilang kapangyarihan, isa-isa namang bumubukas ang mga mata ng mga katulad ni Wang at Zhang sa katotohanang hindi nila inaasahan. Ang higanteng ipinagmamalaki ng Russia ay isang dambuhalang papel lamang. Isa itong paper tiger na kumakain ng buhay ng inosente upang magmukhang malakas. Pero sa likod ng lahat ay puno ng kahinaan at kasinungalingan.